guys! Welcome back sa panibago kong video dito sa aking channel. Hi, Laura pa. As you can see, nagpe-prepare kasi wedding anniversary namin today and samahan mo ako sa vlog na to. Kahit kailan, gentlemen, bihira na lang kami mag-date. Kaya kasing bihira din ang paggamit ko ng bag. Aking bag. Hättest du noch dieses Saugding? Ja, hätte ich die. Was hast du gesagt, Melissa? Nakita niyo naman, 2 beses nahulog yung cellphone ko kasi wala akong lalagyan. Kaya ina-explain niya kung paano ko gagawin. Anyway, wedding anniversary namin today. Kaya hindi talaga pwede at hindi siya papayag na walang maganap sa panahon na to. Sa araw na to, I mean. Actually, simula na nagkaanak kami, bihira na lang talaga kaming lumabas. Pero hindi kasi na yun yung priority namin gaya ng dati. Yung mostly bonding namin ngayon is kung saan pwedeng maging masaya yung anak namin. Like sa park or kung saan pwedeng magliwaliw yung anak namin. Kaya sobrang bihira na din talaga na kami lang dalawa. Kasi syempre, 3 na kami. Pero alam nyo din kasi yung feeling. Kapag magulang ka na pala talaga, mas iisipin mo na lang yung kagustuhan ng anak mo and kontento ka na sa kung saan at kung kailan. Basta sa place na pupuntahan mo is maging masayang anak mo. Parang ganon, like, hello, parang yun yung sinasabi ko din kay Alex na kahit saan naman tayo pumunta, basta ang importante makapagliwaliw ay maging masaya si Mateo. And yeah, yan na yung takbo ng buhay namin sa ngayon. Ilang beses pa lang namin naiwan yung anak namin at makapag-date. Siguro dahil mahirap din sa amin naiwan yung anak namin sa ngayon. Pero tinatry din talaga namin yung best namin. Ang hirap kayang malayo sa kanya. Pero minsan, kailangan din namin ng date, mag-asawa, syempre. Kaya kami mga panahon na ganito, tinatry din talaga naming sulitin. Lalo pa sinusulit ko yung pagsayaw ko dito. Ay siya nga pala. Pasensya na kung ganito yung itsura ng video ko. Akala ko kasi mag-short video lang ako pero napahaba pala yung content ko. Ang dami pala kaya kailangan kong i-normal vlog to. So guys, naghahanap na lang kami ng parking lot para makakain na kami. Na din si Alex. Nakapag-book na din si Alex kahapon pa ng mga kailangan namin today, like the ticket and also the snacks. Ano pala, pwede na pala yan ma-booked online. Like, pwede mo nang mapili yung gusto mo sa bahay pa lang. So, wala ka na masyadong problemahin. Ito nga pala yung asawa kong napakabait. Maalalahanin. Very gentleman. Kaya akong pagpasensyahan. I mean, sobra talaga yung pasensya. Nakakaya niya yung ugali ko. Kaya sobrang swerte ko. Diba? Kaya sinasabi, don't settle for less. Hanapin mo talaga kung saan yung kakayanin yung ugali mo. Kasi kung iniisip mo ngayon na sa relasyon nyo ay isa kang malaking kamalian, ay nagkakamali ka talaga dyan. Baka yung kasama mo ay hindi lang talaga karapat-dapat sa'yo. Kaya girl, move on to the next. Char. Basta, hanapin mo mature. Promise. Hindi ka talaga magsisisi. Mature, pero hindi ko sinasabing matanda. May posibleng matanda na siya sa edad, pero hindi pa din mature. Kaya, girl, wag isipin mo din. Ha? Ano to? Nag-a-advise? Oh my God. So, ito na nga, nakarating na kami sa cinema. Alam niyo ba guys, simula ng unang date pa lang namin ni Alex, ganito na siya. Siyempre naman, kinilig. Lalo na yung pinakaunang ginawa niyan sa akin. Hoy, nakakaganda kaya yung ganun. I mean, feeling. Nung nakilala ko siya, doon ko lang na-realize kung ano ba talaga yung mga love language ko. Pero para malaman yun, kailangan pala dapat komportable ka sa isang tao. Yung hindi ka nahihiya sa kung anong ginagawa mo, kung anong sinasabi mo, gagalaw mo. So, hindi po namin alam kung nasaan kami. Basta na lang kami lumabas dito sa mall.
Sobrang gaan sa feeling na parang wala kang kailangan itago. Or yung takot na baka ma-turn off sa'yo yung tao. Kasi sa totoo lang talaga, may mga kakilala din ako, matagal na silang magkasama, pero parang ilang pa din sila sa isa't. Feeling ko sayang yung ganun. Tsaka nakakapagod, I think. Happy ako na hindi kami ganun. Yung wala kaming ilangan. Sobrang open din kami sa isa't isa. Sa sobrang open nga namin, sumasabay yung utot namin. Aha! Char! Ito na pala yung first meal namin. Gyoza! Paborito ni Alex. And gustong-gusto ko na din. No. No, ganito normal toyo. No? Ja, oder manchmal geben die so eine süße Soße. Kennst du? Ich benutze meistens ja diese... Ja, danke. Dankeschön. Danke. Hoch und quer. Sa bawat date namin ni Alex, kahit noon pa, nag-order talaga kami na magkaiba menu or putahe. Pero nag-uusap kami kung yung orderin ng bawat isa is magugustuhan din ng bawat isa. You know what I mean? Kasi yung ginagawa namin, hinahaf namin yung pagkain. Like, para matikman naming dalawa yung in-order naming dalawa. You know what I mean? Kaya kahit noon pa talaga, sa in-order namin, kinakain lang namin half. Then, change namin yung food namin. Diba? Ang gandang idea ng ganun. Sa isang kainan, dalawang food na yung makakain mo. Good, diba? Ginagawa din nyo din ba yan? Kasi kung hindi itry nyo, I promise, pag sinimulan nyo yan, gagawin nyo na yan the whole time. Expert kami dyan. Kaya nga kami sumabay tumabay. Aha! Oh my God. Pero we're working on it. Na kumain pa din kahit hindi nag-exercise. Ha? Paano yun? Actually, yung exercise namin, yung paghabol namin sa anak namin. So, guys, ito na. Paalis na kami. Tapos na. Tapos na kami kumain. Busog na kami. Ngayon magsisine naman. Yay! Sine! Sinehan. Ang papanoorin pala namin is the new Avengers. Yung movie ng mga Marvels talaga, mas gusto ko talaga din siyang panoorin sa sine kasi worth it. Lalo pa kung 3D. Alam nyo ba guys, first time ulit namin tong magsine ni Alex after 2 years. Imagine, 2 years! Kasi yung buntis ako, syempre, ang hirap magsini pag buntis, kailangan mo parati kang umihi, ba diba? Alam nyo yun. Kaya hindi talaga kami nung nagsine. Tapos, syempre, nag 1-year-old yung anak namin and ngayon magto 2 years old na. Oh, more than 2 years pa nga, diba? Tapos, alam nyo ba guys, nung nagde-date pa lang kami ni Alex, never akong kinabahan sa mga date namin. Alam nyo ba kung kailan ako kinakabahan? Ngayon. Hindi ko din alam kung bakit, pero parang ewan. I mean, hindi naman siguro sa kinakabahan. Yung medyo nasa-stress lang ako. Natutuwa ako, pero nasa-stress ako. Ganon. Pero sabi naman ng asawa ko, sabi niya, siguro dahil sa medyo bihira ka nang lumabas, bihira na kitang ilabas. Sabi niya, I'm so sorry. Sabi ko, hindi natin yung priority, kaya that's okay. Kaya sabi niya, ilalabas na daw ako ng more often na kami lang dalawa. Mahirap kasi naman, mas gugustuhin kasi talaga namin na kasama yung anak namin. Siguro kami lang talaga yung hindi pa kayang masyadong mag-let go. Sino ba naman yung kaya na gano'n? Basta mahirap pa sa akin kasi magtiwala. I mean, okay na. Pwede na. Kasi para sa akin, hanggat hindi pa kayang magsumbong ng anak ko, parang mahirap ko pang tiwalaan yung magbabantay sa kanya kahit kilala ko pa siya.
Lalo na yung yung kapatid kong isa. Yung lalaki na minsan babae. Doon medyo ako, skeptic. Kasi kung ako nga kaharap, ginagawa niya yung bawal o what more. So, I'm sorry for not trusting you. Pero we'll see. Siguro kapag kapag marunong nang magsumbong si Mateo, pwede ko na siyang ipaalaga. Ay, alam nyo ba guys, pala, nag-book si Alex ng seat. Tapos dito, merong couple seat. Oh my God, diba? Siyempre, yung binook ni Alex, yung couple seat. Para komportable kami, parang bahay lang, you know. Iba siyempre yung price niya. Pero okay na. And as usual, book talaga ni Alex magandang place. Yung sa gitna daw yung magandang place. So, mataas and sa pinakagitna. Tapos update lang kami. So, tapos na, diba, ang bilis lang. Sa Marvel movie, kailangan hintayin mo talaga matapang sa lumabas tong mga ganito. Kasi parati silang may mga short clips sa hulihan. Also, a hint para sa susunod na Marvel film. Like, yung susunod na Marvel film is yung Fantastic Four. So, ang ganda ng akala ko may mga tao talaga sa labas. Akala ko mga tao, oh my God. Sila Elsa lang pala. Thank you for watching. Mag-subscribe ka na. Haggard. Pero nasa bahay na kami. Okay.